Thank you, Lord, sa umagang kay ka. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalatasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang laging aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalatasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every blessing is a blessing. Hello, good morning. Yan, good morning everyone. Ayan, we're live. Live na live po tayo ngayon at we're using parang new system. Still trying to figure it out. Yan, sandali lang po. Adjust. Para makita natin yung essential. Okay, so good morning everyone. And we're live today, November 26, 2000.
25. And 29 days to go na lang, Pasko na. Wow. Thank you, Lord, sa umagang kailan ka. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang. Okay, so good morning, Jabba. Nasaan man mo po? Thank you, On Lord, sa chat, kalasasang let's taglay. comment. Thank you, Lord, We sa recognize. bagong umaga. So, after Sally, good morning, good morning. Bago, pag-ibig mo'y tapat. Nice to see you here. Kaya po, ay Aawitin ko. yung araw na lang, tapos na rin ang ating member. Pero before we end that, ay meron tayong dito friends. Ako natin, number 1 lang po ay yung ating All Workers Conference. Ganda natin this coming Saturday, November 29. At Bishop Israel, and also some people, and Bishop, si Dr. Hampton, hapon. Kasi tanda, Saturday, walang po ay nandiyahan. Again, tala po tayo. Israel and the rest of the people will be workers of LTI network. So we are expecting around 200 to 500 people. So, in tayo po ay magiging host. Tayo po naging aga. Ito so wala tayong LTI kalumpit. So lahat open offers na pumunta. Meron tayong chat time sheet. So sign up para po tayo kami madilang. Lunch. Jollibee. Okay, so November 26, let's meet ang mga birthday. Hapon galing may birthdays. Birthday kahapon, nalabati kasi wala siyang birthday sa 20. Okay, happy birthday, belated birthday, Brother Bal. Marami rin yung birthday, si Pastora Sol. Okay, so ayan ang Sister Nora Dalawis pala birthday. Dalawis Torres. Sister Nora, happy birthday. And Brother Edwin Torres. Kala. Yes, Casino. Okay, happy birthday. At ituhin pa lang nila Abigail, si Tony Pepito Chan, birthday pala, Australia. Okay, so with that, let's pray. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat po na ito nga po ang tunay na isin sa amin for this day. Kaya I pray that you will be with us about the program, to speak to us. Kaya nga na parang naman po ay Diyos. Hi! Yan para sa amin. Thank you, Lord, for this wonderful day. For this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Lord, thank you, Lord, for this wonderful day. For this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Yan, mas mali na ngayon. Dami bago tayong system. So, namimiss ko itong palakpakan. Awesome! Awesome, di ba? Awesome! So, display mga ganyan pag na pastora. Anyway, so let's have our devotion first. Bibigay po ng ating ito ay throwback devotion pero we're still blessed to hear it from Ate Soraini Nunez.
Asan siya? Sige. Magandang araw sa lahat. Ang ating pong devotion ay sa araw na ito ay matatagpuan sa Genesis 19:15 to 17. Ang sabi po dito, nang magbubukang liwayway na, inapura ng mga anghel si Lot. Magmadali ka, umalis na kayo ng iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nag-atubili pa si Lot, ngunit sa habag ni Yahweh, halos kaladkarin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos, isa sa mga anghel ay nagsabi, iligtas niyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa libis. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. So ito po yung panahon na gugunawin ng Diyos ang Sodom and Gomorrah dahil sa malala nilang kasalanan. Si Lot po ay inalala ng Diyos dahil din po sa kanyang tapat na lingkod na si Abraham. God wants to save Lot and his wife sa destruction po na mangyayari sa Sodom and Gomorrah. At alam nga po natin kung ano nangyari, kung saan yung asawa ni Lot lumingon siya at siya po ay naging haliging asin. Ano po ang mensahe dito? Pansinin po natin yung sa verse 16 kung saan si Lot po ay hesitant pa siya, atubili siya. Nagdalawang isip pa siya kung siya ba ay aalis o ayaw po niya. So, ang nangyari po dahil sa kahabagan ng Diyos ay halos kaladkarin na sila ng mga anghel para lamang makalabas ng lugar na yon. So, ganun po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Madalas po, marami sa atin, hindi po natin kayang iwan yung maraming bagay, talikuran yung mga bagay-bagay, suko yung maraming habits na hindi maganda o relationships, and even place of comfort. But God's mercy reaches us. Kahit madalas nga po, undecided tayo. But God's mercy, yun po, talagang hindi kumukupas yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kasi po, ayaw niya na tayo ay mapahamak. Kaya, ang message po nito, manatili po tayong tapat. Kagaya po ng pag-ibig ng Diyos na hindi tayo sinusukuan, kahit gaano katigas yung ulo natin. His stubborn love will never let go of us. Kaya nga po sana, despite of our struggles, ako, ikaw, lahat tayo nakakaranas ng ito. Let us hold on to His hands na siya pong magtatawid sa atin sa lahat ng mga pangyayari. His unfailing love that always surrounds us. Let us hold on to the faith na anuman nga po ang mangyari, di tayo lalayo sa Kanya. Mas pipiliin natin na sumunod sa ating Diyos anuman ang mangyari. Tayo nga po ay manalangin. Our faithful God, our sovereign Lord, thank you for holding our hands dito po sa aming journey sa mundong ito. Tulungan mo kami, Lord, na lagi pa pong magpakalapit sa inyo. Sa kabila po ng mga pangyayari sa aming paligid, ay kami po, Lord, ay mananahan sa mga pangako mo na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. At yun, Lord, ay sapat na upang manatili din kaming tapat sa inyo. Maraming struggles, Lord, pero sabi mo nga po, Panginoon, mapagtatagumpayan namin ito kung kami po, Lord, ay kung ikaw, Panginoon, ay kasama namin. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you for your stubborn love that will never let go of us. Thank you. Thank you, Lord. In the name of Jesus, this is our prayer. Amen. Amen, amen. Thank you, Lord. Thank you. Palakpakan natin yun. Thank you for your stubborn love that will never let go of us. Thank you. Thank you, Lord.
Ayan, so I'm trying to figure out this bagong system natin. Kaya anyway, hindi ko pa na-figure out. So I'll try it later. So ngayon po ay tayo po idadako na sa ating pinaka-main feature, ang ating pong topic na yung dahil nga po meron po tayong simbahay na ginagawa. Kaya nga po we encourage everyone to join us on this season 2 of Simbahay. Yan po sa 50 Days of Supernatural Transformation. Yan, I'm gonna send the link to those who are interested to join us via Zoom. It's coming Thursday, tomorrow, and Friday or Sunday kung ano po ang available time nyo so that you can join us sa ating 50 Days of Supernatural Transformation. At napakahalaga po talaga na tayo po ay mag-join sa mga small groups, sa mga grupo na kung saan talaga tayo mapapalakas. Dahil pag we're talking about the importance of home cell groups or simbahay. Dahil nga base na sa verse na ating pinagbubulay-bulayan throughout this week, Hebrews 10:24 and 25. We must consider how to rouse one another to love and good works. We should not stay away. We should not stay away from our assembly, as is the custom of some, but encourage one another, and this all the more as you see the day drawing near. Wow! So, kaya kailangan talagang tayo po ay engage sa mga gawain at talagang tayo po ay kung saan tayo po ay naging bahagi ng ating mga cell groups so that we can really be strengthened, sabi dito, to encourage one another, all the more, especially nga malapit ang dumating sa giyat. At kaya po pinag-usapan natin mga kalang araw, Monday, pinag-usapan natin mga importance, dalawang importance ng ating pinag-usapan. Number one nga po ay Christ calls us to care for one another. Yan, talagang tayo tinawag ng Diyos para magmalasakit sa bawat isa, magmahalan, at tunay na mag-inspire, at talagang maging blessing po sa bawat isa. Sa Bible nga po ay maraming payo na tayo po ay magmahalan sa bawat isa, at kung anong ginagawa natin para sa iba ay tayo ay siya sa kalagitnaan. At pangalawa, cell group stir up love and good works. Yan, kapag tayo po ay nasa cell group, ito po ay tumutulong sa atin para tayo po ay ma-stir up na gumawa ng mabuti. Mag-i-alert tayo na, hey, I need to do this. Ito nga ngayon, this December, we're stirring up one another to be a blessing to other families by blessing a family this Christmas. Hindi lang tayo tumanggap ng blessing, kundi share your blessings so that others will be blessed as well. Kaya join us this month of December, kung saan we wanted to bless other families so that they will receive Jesus Christ and then they will be brought into the kingdom of God. So napakahalaga na talagang tayo po ay nag-stir up to one another, di ba? Kaya nga po yung ating pong presence sa ating mga gawain helps us to do that, to do just that. Talagang tayo po yung makita pa lang tayo ng iba ay ito po yung kalakasan na sa marami. Amen? Kaya maging kalakasan din po tayo sa iba as they see us sa ating mga gawain, sa ating service, sa ating mga house church, sa ating mga cell groups, at kahit nga sa ating personal Bible study, ay pray na talagang marami po ang talagang mag-involve at talagang lumago, sabay-sabay tayo lumago. In the name of Jesus. Yan, okay. At yung ating 50 Days of Supernatural Transformation, meron nga pala itong devotional book. So I'm gonna share it to whoever is interested. PM nyo ako, kaya pero sasend ko na sa workers. At lahat ng gusto ay download nyo lang po ito, pababasa nyo sa inyong cellphone, wherever you are, so that you can go through the topics and also be enriched even more ng mga devotional sharings na meron doon para po lalo tayong mapalakas. So it will, as you read that, wala pang 3 minutes to 5 minutes yung devotion na yan, talagang you will be blessed indeed by that. Kaya tayo po maging ready sa mga gawa na yan. And then we will discuss now number 3, reason.
Yeah, do not neglect meeting together. Yeah, huwag daw nating kakalimutan na magkita-kita, magsama-sama. Ayan, so Christ ko as labo na. Hello din ng Josie, good morning. So napakalaga na na talagang tayo pwede nag-meet together. You cannot be an isolated Christian at that. Yan, isolation weakens believers, sabi po ng verse ng Hebrews 10:25. Dahil nga po, kapag tayo na-isolate, syempre, mas madali ka ma-atake ng kaaway, mas vulnerable ka, mas madali kang ma-depress. Kaya nga actually, isa yan sa dala kung bakit marami na-depress kapag sila nag-iisa. Di ba? Ngayong Pasko, yung loneliness quotient ay talagang tumataas. Kaya nga kung ikaw ay may mga naramdamang depression and anxieties at talagang nalulungkot ka, hindi advisable na nag-iisa ka sa bahay, hindi advisable na nagbubukbo ka lang sa tabi, lalong titindi yung depression mo, lalong titindi yung kalungkutan mo. Kahit na yung may makasama ka lang, malaking bagay na po yun. At kaya nga kapag tayo po ay nagsasama-sama, alam natin na ito nakakatulong para ma-strengthen natin ang bawat isa. At ang mga home meetings, that will strengthen consistency. Amen. So napakahalaga na talagang dahil nga katulad sinasabi ko nga, ngayon ko naramdaman talaga na totoo pala talaga yung sabi ng Bible na it is not good for man to be alone. Yan, although may mga nakakasama ko sa bahay, pero yung loneliness na naramdaman ko when Pastor Maricel left for heaven ay talagang matindi ang kalungkutan. Kaya nga the more I love fellowship, the more I love people, the more I want to spend time with others. Kasi talaga no man should be an island. Lalo nga although there are times that you need to be alone with God, talaga mas malalalim ka, mas magkakaroon ka ng time to reflect and everything. Pero other than that, you need to be with people because first and foremost, tayo nga po yung social being. Sabihin talagang we are designed to fellowship with other people. Amen. We are designed to be together in a place, in a church that as God designed us. Diba sabi nga ng Bible, siya nag-assign ng mga lugar at mga panahon at ng ating pinalalagyan at ating pinamumuhay for such a reason. Kaya nga, we want to fulfill all yung calling na yan na talagang tayo po ay magkaisa. Kaya let's be engaging to the 50 days of supernatural transformation by being part of the simbahay, online man yan or on-site. It is a good thing na talagang tayo ay magkaroon ng ganang paraanan ng pagsasama-sama. Kaya hindi tayo nalilimitahan na ngayon kahit na hindi kayo available on-site, diba? Ay hindi kami pwede ganyan-ganyan. Kaya nga yung ating mga online alas 8 at least pahinga na yan. Habang kayo naghahanda matulog, pagkaroon mo ng Bible study, magpalakasan right in the comfort of your home, pero nag-engage pa rin at nag-share. At we would like for you to invite others so that they can be prayed to and even minister the word of God in their lives. Kaya come on, talaga tayo po ay mag-involve sa gawain ng Diyos. And everyone say, Amen, amen, praise God. Yeah, palakpakan. Hindi maaari yung palakpakan. How do you connect that palakpakan? Hindi ko alam. Okay, so kaya nga encourage everyone at mag-active din sa mga fellowship, sa kalalakihan, kababaihan, sa mga kabataan, yan, and at our house churches, cell groups, yan, heterogeneous na yan, halo-halo na, in other words. Pero may mga cell group na talagang discipleship group ang tawag natin na talagang exclusive for women or men, kaya para mas makapag-open up tayo. But by all means, do yourself a favor by joining a group inside the church so that you can be a blessing to others and also be a blessing sa yung sa mga tao na talagang yung to connect with one another. Amen. Kaya tayo po ay maging bahagi because that's the instruction of the Bible. Wag daw nating iwasan o wag nating kalimutan ang pagsasama-sama.
Because if you're isolated, it will weaken you. Diba? Alam mga natin na parable of the coal, di ba? Yung coal na kapag isa lang to, maaaring ito yung maglihat, pero maya-maya mamamatay na. Pero kung siya nakasama sa maramihang mga kumpol na mga coals o sa fireplace or sa isang lugar na kung saan talagang we want to gather, we want to parang yung isang halimbawa nga yung mga siya o yung coal na sama-sama, mas mag-apoy sila kung sila sama-sama, pero kapag nag-iisa ay madaling mamamatay yung apoy. Kaya do yourself a favor, come on, tayo mag-involve tayo sa mga gawain because we don't want to neglect the meeting of together because that helps us prepare for the bigger things in life and also lalo nga sa pagdating ng Panginoon. Amen, amen, amen. Okay. So basahin po natin yung mga verses sa Bible na nagpapakita ng ng mga practices ng early church. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yan. Ako na pagbabasa. Acts 2:46. And day by day, parang may kilala tayong day by day. No? Attending the temple together. So meron tinatawag na malaking grupo. Yan yung temple gathering nila, parang church. Sama-sama tayo. Pero hindi sila tumigil sa church o sa temple gathering. Dahil maramihan yun eh. Na-inspire ka, maraming tao. Pero yung mga ministeryong ka at talagang ikaw ay mapag-open up, ay mukhang niya magawa sa palengke ng hindi natin magawa basta-basta yan at tayo po ay mag-usap-usap, di ba? Pero kapag tayo po nasa smaller groups, yan nagkakaroon tayo pagkakataon to interact and then have reflection and have sharing and have takeaways that can bless others. Minsan nga kapag tayo nag-uusap, yung iba yung revelation sa iyo ay maaaring iba dun sa revelation ng iba. Pero it's just as special and as valuable as anyone's takeaways is. So, ibig sabihin, kapag tayo po may mga Bible study at may mga discussion, mas marami ka natutunan, especially kapag hindi ka under pressure of being yung hindi ka under pressure na talagang ikaw ay maging bahagi ng cell group, kundi magiging chill lang. You can share, di ba? Wala kang tension. Pero at smaller groups, it keeps you relaxed. Kaya nga isa yung purpose kung bakit sa cell group ay merong kainan para ma-relax ang lahat. Wala akong tubig dito. Wala pa dala ng tubig. Anyway. Ayan. So, kaya mahalaga na talagang bukod sa church service, ay umati tayo sa mga small cell groups. Dahil for one thing, di ba? Hindi tayo pwede magtanong. Sa church, ang hirap yata na kapag ikaw nasa isang malaking garden like us eh. Tapos Pastor, may tatanong ako. Ano ba masasabi niyo sa verse na to? Hindi pwede yun, di ba? Kasi it will disrupt the flow. It will be, parang hindi maganda na ganun tayo. Na ganun lang ang setup ng ating church. Kaya nga sa Bible, ganun din sila. Yung may itatalungan sila. Right in the service, which is not really right. Pero mangyayari ang mga tanungan, mangyayari ang mga encouragement, mangyayari ang mga balitaktakan, something like that, sa mga small groups. Sa simbahay, doon makakapagtanong ka, doon ay talagang mas marami kang matutunan at ikaw rin makakapag-share at marami rin mga tao makatututo mula sa iyo. Kasi nga parang ang sinasabi nga natin kapag tayo nagba-Bible study in a smaller group, at mayroong mga ilang numbers tayo doon, yung natutunan mo from that passage or from the lesson ay mas higit pa yung mga maaaring ma-share ng ibang tao. Iba po yung ibig sabihin yung point of view nila ay hindi mo point of view, pag pinagsama yan, mas magiging ng malaking picture of what happened. Di ba? Parang isang sa aksidente. Merong nakakita sa kabilang side, merong nakakita sa kabilang side, may nakakita sa front, may nakakita sa labas, pero ikaw hindi mo nakita lahat yun. Diba? Kaya nga magugulat ako, napapawaw ako kapag meron akong nabasa na sa Bible, tapos merong mag-share on the same verse, pero matindi revelation, talaga nakakatulong, napapawaw talaga ako. Wow, hindi ko nakita yun. Diba? Parang malaking bagay pag
kapag tayo po ay nasa small groups, katulad nga po ng sinabi ko na yan sabi nga po ng verse natin, attending the table together and breaking the bread and homes, they discovered they received their food and with glad and generous hearts. Yan. So, sama talaga sa fellowship yung pagkain, di ba? Pero dapat mo nagpapakain ka, masaya ka at ikaw ay bukal sa loob. Yan kasi sayang mapuprofit ang rewards o kapag ito ginawa mo ng mabigat sa iyong puso. Kaya salamat din sa mga tao na talaga they're very generous in sharing their blessings yan. May nagdadala ng pagkain o kaya talagang naghanda kapag host, naghanda talaga para may ma-bless sa even sa pagkain pa lang. Kaya sabi nga ng isang pastor, di bali wala natutunan basta busog. Hindi naman ganoon ang gusto natin, di ba? Basta marami tayong matututunan kung talagang tayo ay nag-share with one another. Amen. Praise God. Kaya let's share the word of God. Talaga magmasigasig tayo sa bawat isa, mag-invite tayo at tunay nga na dumalim ang marami sa salita ng Diyos. Amen and amen. Praise God. So, thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, mula ba? With that, tayo po na magkaroon ng praise break. Yan. Sandali Thank you, Lord. Yun, so makita. Anyway, tuloy lang po tayo. Okay, so sabi dito, they did not cease teaching and preaching that Christ Jesus is real or that Christ is Jesus. So, hindi rin tayo titigil. Amen? Na talagang pangalan sa salita ng Diyos, i-share si Jesus sa lahat ng tao. Kaya nawa ay tayo po ay gaging ganun ng ating attitude na we will stop sharing Jesus. Amen? Na talagang and teaching about Jesus para po marami po talaga mapagpala. Amen. Basa tayo ng mga comments. Maging huwanan po tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen, sabi ninyo ng Diyos. Ate Marlene Gabriel, good morning! Yan, taging people, dahil alam natin as we tag people, darating din sa kanila yan, for sure. Sila po ay mapagpapala kapag sila nakapakinig ng salita ng Diyos. Thank you, Jesus. So let's have a break muna po. Wala akong tubig. Hanap na ako ng pang fill in. Special number from our musicians.
Thank you, Jesus. Yan, okay. So, let's be engagement to one another by by yun nga po, tayo po ay maging blessing. So, ito po, sabi mo Bible din, mag-share tayo ng ng mga awitin. So, we will share a song. Tayo maging isang awit. Yan. Ano lang tayo. Okay. Ayan, nakasunod natin. Share po natin to. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Sabayin niyo ako sa pag-awit ang awiting ito. Here tonight po because we want to celebrate din po Pastor John's birthday. So, Pastor John, the stage is yours. Please come up here po. Sige po, palakpakan po natin si Pastor John. Thank you, Mr. I'm so grateful na nandito kayo lahat. This is actually our third time na gawin ito sa ating birthday. Kung naalala nyo, yung meron ang bawat isa sa atin. May puso para magpagamit sa Panginoon. This is our, let's welcome myself. Babalik na po sa diya para kumuha ng tubig. Diyos natin, kahit pa man sa libong panikain, katamtamin at pinagpintagan natin. Kahit sasalit natin, nabukyan ang sa langit, kahit pa man sa buhay na sa isang Diyos sinasamba. Halina sa banal ng tahanan, may isang galang pagsama sa Diyos natin, may isang awitin, si Kristo'y pumili.
Sama-sama Diyos sa akin, may isang nawitin, si Kristo'y purihin. Isang Amen! Sumabayang... Yan. Oh. Thank you for that song. Pastor John. Ako rin pala yun. Ayan, kumulang po siya ng tubig. Anyway, sana yan yung tamang-tama rin naman sa ating topic na tayo po wag natin kalimutan ng pagsasama-sama. Yan tayo magkaroon ng isang awit, isang tinig, di ba? Maganda po yung talagang nagkakaisa tayo sa mga layunin ng church. Lalo nga po tayo ngayon ay nasa 50 days of supernatural transformation. We want na lahat ay engage, hindi yung kailan yan, busy ako. Kaya nga meron tayong sa para busy people na talagang i-work out ito, talagang tayo mag-engage. Pwede kayo manood lang sa YouTube, just listen to almost less than 30-minute video teaching. Mas maganda kung may manual kayo and we have sent the manual online. Pwede nyo kaming hingin, wala nang bayad yun. Kayo mag-print, kung gusto nyo i-print or just read it through the cellphone. Matututo na po tayo. And then yun nga po, may mga answer keys. So you need to watch the video para po marami tayong matutunan. Pero we will have an online simbahay at kami nagsimula na po kami ng Monday, yan kahapon din, and then marami po nagpapatuloy at marami na tayong contacts to open up simbahays, especially among the 4Ps. So we need workers, we need volunteers na talagang aabot sa mga pamilyang ito para sila po ay madala sa Panginoon. Kaya come on, let's do this for the glory of God. Tayo po mag-engage, tayo po ay maging bahagi, wag tayo yung parang passive lang, kundi maging active engagers tayo for the kingdom of God. Yan katulad niya lang sabi nga ito, yung iba is in the habit of doing that, pero tayo po ay iba. Tayo po ay nagmamalasakit. Kami sa isang event, isang FGGC natin para pamasko yung feel talaga. Ayan, okay na ako. Romans 16 verse 5. Greet also the church in their house. Greet my beloved Epaphras, who was the first convert to Christ in Asia. So, pinapabati ni maraming bati ganito si Pablo, yung mga church na nasa kanilang tahanan. So, house church. Actually, yung simbahay, house church, diba? Simbahan na nasa bahay, kaya simbahay. Kaya nagsisimba tayo sa bahay, kaya nga pwede sa bahay, pero yun nga, mas naging matunog na yung simbahay. Kaya yun nga po, dalhin po natin yung church sa ating mga tahanan. Although malaking bagay pa rin nagkita-kita tayo, katulad niyan sinabi na temple courts, na tayo po ay mag-engage at tunay na marami po ang tayong na talagang matutunan, and also makapagdala rin ng maraming kaluluwa. Amen. So napakaganda pong tingnan kapag tayong lahat ay bahagi nito, na tayo po ay nag-engage sa gawain ng Panginoon. At tayo nga po ay nagmamalasakit. Huwag nating, katulad ng sinabi ng verse, huwag nating nayayin yung iba na naging habit na hindi ma-attend o kaya patumbik-tapik ang pag-attend.
At hindi natin gusto na ganun mangyari. At tayo po ay ah, ah, tayo po ay hindi nag-engage sa sa gawain. Kaya nga sabi dito sa Numbers, sa Acts 2:46. And day by day, araw-araw, no? Attending the temple together and breaking the bread in their homes. So ngayon, meron dalawa yung kanilang gawain. Merong dalang gawain, merong malakihan, temple gathering, and then breaking bread in their homes. Ito yung mga small groups. Yan, kaya nga part talaga ng part nga ng fellowship yung pagkain. They receive their food with glad and generous hearts. Yan, kaya pag tayo po ay nagpapakain, we would like not to be generous. Yan, dahil nga po, ayun natin sabi nga, wag tayo maging katulad ng mga nagpapakain niya pero masama naman sa loob. Baka maging mapait yung pagkain, di ba? Pero kapag ito'y tagahanda natin, at natutuwa ka sa mga tao talagang they love sharing food, they love cooking for others so that they will be blessed. Kaya nga, pagpalain po ng Diyos yung mga ganong mga tahanan na talagang nagbubukas ng kanilang mga puso at kanilang mga tahanan para sa gawain ng Panginoon. Ayan, so at sabi dito, kaya nga sa Bible, meron tinatawag na love feast. Pag sinabing love feast sa Bible, it's breaking of bread, pero hindi naman sa breaking of bread, talagang there's much more, talagang piyesta. At nakita po natin yung sa live na live, di ba? Kung nakakaparid kayo sa mga cell group nila Bishop Israel sa US of A, nakakangit minsan, di ba? Talagang piyesta sila, small group lang yun, parang lagi may birthday. O kadalasan may birthday talaga, pero parang laging may birthday sa kanilang mga small groups, which is very biblical din naman talaga. Tayo man, parang hindi man tayo ma-pressure, hindi naman natin talaga dinedemand na magkaroon ng ganung handaan. Pero tayo mga Pinoy, alam naman natin, kilala tayo sa pagiging hospitable, na kahit ano lang, basta may ma-offer, di ba? Tinapay lang, juice, yan, para po talagang kasama talaga sa fellowship yun. Kasi nga, that connects us, di ba? That connects us, that's creating an atmosphere of acceptance, of fellowship, of fun and laughter, and generosity, hospitality, and many more, di ba? Yung mga simple pagkain lang yan, ang daming na ang daming na ipoproduce na mga truths at tunay na na bawat sa mag-enjoy talaga kapag ito ginagawa natin ng bukal sa ating mga puso. Amen? Hindi napipilitan lang, sabi ng Bible. Huwag natin sayangin yung pagkakataon na tayo po maging blessing talaga kapag tayo ay napilitan sa ginagawa natin. Ayan, okay. So, yan, Ate Presi Kadyat, good morning. Yan, Bombayage pala kita tayo, pinag-pray natin nung siya ay umalis. Yan, si Brother Doming, I hope na nasa Cuba uli siya, siya po ay nakakapakinig pa rin sa sa ating gawain. Ayan, so, ngayon, magbukas na tayo ng mga maraming gawain. So, this coming Saturday, ay mga area 2, come on, let's look for places for house church or for simbahay. And also, Friday, talagang mag-active tayo. Wag maging every other. Parang napakahirap ng every other sa house church lang tayo kikita-kita tapos hindi pa marami pang nawawala. So, engage tayo kami, gising-gising, dahil maraming kaluluwa. The harvest is plentiful, but the laborers are few or are few. So tayo po maging masipag para sa karya ng Diyos. Kaya with that, tayo po lalapit sa Panginoon. At dahil nga po, mayroon pa rin kaming chapel ngayon. We met Bishop Israel sa kanilang tahanan. Pinakain kami. Thank you Bishop at Pastor Edna. At nga sa Saturday nga, tayo nga po mag-engage sa ating gaganapin na all workers. Yeah, pinapanawagan natin sa lahat na talagang mag-involve sa all workers, sign up sa ating group chat. Kung hindi po kayo makasign up, please help us know, help us connect you para talagang kayo ay makapag-register. Malaman namin at magpasabi lang kayo po para po tayo ay maging bahagi nito. At so it will be exclusive para po sa mga workers. Although sabi nga, future workers pwede sumama. Ganun katindi panawagan ni Bishop. At nga libre lunch naman. Kaya tayo po mag-ready this Saturday. Punuin po natin ating church kahit medyo mainit, and we do hope mukhang malamig naman na.
dahil nga amihan ang natin ang ating kapanahunan ngayon. So I do hope na na maging malamig naman by the grace of God. Kaya naman ni Lord gawin 'yan. At pagpray na nga rin natin na magka-echo na tayo. Amen. Ayan. So, pagpakita ko lang big poster. Hindi pa ako. Ayan. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yan po. So, this Saturday po yan. So, magkita-kita po tayo this coming Saturday para po talagang lahat ay mabless. Ang target natin sa church ay 100. So, let's work it out. Yung mga hindi pa nag-sign up, please sign up po para mabilang kayo sa ating target na madala. Hindi ko na makitig poster. Anyway, alam niyo na yun. All Workers Conference with Dr. Hansen and Bishop Israel. Yan, sa amin, may kami isang missionary din si Pastor Michael Hyodo. Yan, isang Japanese American. Mabait at talagang nakaka-bless. So I hope by next time makasama natin sila sa ating mga gawain. So with that, tayo po yung manalangin. Yan, salamat po sa inyong pag-join. I pray that you'll just consider being part of our bigger group, of our small groups, online or on-site. Yan, meron po tayong online simbahay this coming Thursday, tomorrow at 8 p.m. At pero mamayang gabi po, Soaking Night, with the prophetic ministry. So let's join mamayang gabi po and we really expect to experience God even more. Kaya tayo po yung manalangin. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat po na ito nga po ang sumasama sa amin upang lalo kami mapagpala ng yung mga salita, Lord, as you have promised, Lord, na you will be with us even to the very end of the age, Lord. We are receiving that right now. At lalo nga po sa lahat sa mga kasama namin ngayon, mga nagbe-birthday, mga nag-anniversary na kasal, at patuloy na kagalingan sa mga nangailangan ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. At dinadaan din po namin, Panginoon, ang lahat ng yung mga pangalanan ng church ay tunay i-provide mo, Lord, in Jesus' name. Lord, naliwala po kami na talagang ikaw ang Diyos na kikilos sa amin para po lalo maluwalhati yung pangalan. So Lord, sa aming mga simbahay na ginagawa ngayon, I pray, Lord, na talagang ikaw po ang patuloy na mag-akay, maraming kaluluwa at magpadala ng maraming manggagawa because the harvest is plentiful but the laborers are few. So Lord, I pray that the Lord of the harvest will send out workers in the harvest field, especially nga sa aming mission na abutin ng mga 4Ps at lahat pa ng mga kaluluwa na dapat nais namin abutin. Kaya Lord, pagpalain po about sa Lord as we end this, Lord, magplano pa aming maghapon, aming Soaking Night, aming mga pupuntahan, aming mga lalakarin, favor upon favor in our lives, oh God. For this we pray in Jesus' name, and everyone say, Amen and Amen. God bless, God bless. Shalom, shalom. Tayo pa magkita-kita tomorrow by the grace of God. Dito pa rin sa Every Gising is a Blessing. God bless, God bless. Thank you, Lord, sa kalatasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito laging awit ko para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat.
Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord.